Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ni Krista na ginawang magpakita ng kabaitang loob sa inaapi-api nitong kaklase na kung saan ay isa pala itong napakayaman sa paaralan. Mrs. Gomez, siguro ho ay may ideya na kayo kung bakit kayo ipinatawag dito sa opisina ko. Seryosong sambit ng prinsipal ng paaralan kung saan nag-aaral itong si Krista. Bakit o sana ma'am? Pwede ko bang malaman ang totoong dahilan kung bakit kami pinatawag dito sa opisina nyo? Nagtataka namang sambit ng ina nitong si Krista. Ano pa ho ba ang aasahan natin kay Krista, Mrs.? Yung gaya pa rin ho ng dating isyo sa kanya dito sa paaralan na kung saan ay nasasangkot sa trouble at nireklamo ng ibang mag-aaral ng pananakit sa kanila. Ginawa ko naman ho Mrs. Gomez ang lahat para tulungan ang anak nyo. Ngunit sinayang lang niya ang huling chance na binigay ko sa kanya. Kung kaya't gusto kong ipaalam sa inyo, Mrs. Gomez, na may expelled na si Krista sa paaralan na ito saad pa ng prinsipal. Hindi po tama yan ma'am, dahil hindi po ako nagsimula ng gulo. Alam na alam mo yan, dahil yan na ang sakit sa paaralan na ito. Alam na alam mong yung mga spoiled na anak ng mga mayayaman dito ang pasimuno at pasimula ng gulo. Pero ano, wala kayong ginawa. Wala kayong solusyon. Takot kayo sa kanila dahil baka mawalan ka ng trabaho mo. Tuta ka rin nila ma'am. Galit namang sambit ni Krista. Matapos marinig ng ina nitong si Krista ang binigkas ng kanyang anak, ay agad itong pinigilan at pinatigil itong si Krista. Anak, tama na. Hayaan na natin sila dito. Kung ganyan ang patakaran nila sa paaralan na ito, hayaan mo at hahanap tayo ng paaralan na hindi sunod-sunura ng prinsipal sa mayayamang magulang na mag-aaral. Sambit ni Mrs. Gomez habang nakatitig sa prinsipal. Sa sandaling yon ay napahiya yung prinsipal ng paaralan at hindi makatitig sa mag-ina, habang ang mag-ina naman sa sandaling yon ay tumayo na at lumabas na ng principal's office. At yun na nga ang naging huling araw ni Krista sa paaralan na iyon. 2 araw ang lumipas habang namimili sa tindahan itong ina ni Krista, ay di inaasahang magkasalubong sila ng dati nitong kumare. Mare, nabalitaan kong inalis mo si Krista sa paaralan niya, saad ng kumare nito habang nagkita sila doon sa tindahan. Oo mare, inalis ko na lang si Krista doon kasi pangit ang management. Tugon naman nitong si Nora. Ay sinabi mo pa mare, doon din galing ang anak ko. Nang nalaman kong tuta pala ng mayamang magulang ng mga estudyante yung principal doon, ay nagdesisyon na akong alisin doon ang anak ko sa toxic na paaralan na iyon. Maiba ako mare, sana ngayon si Krista pumapasok na paaralan, sambit pa ng kanyang kumare. Wala pa nga eh, sa kasalukuyan ay naghahanap pa ako ng okay na paaralan para matransfer doon ang anak ko. Sakto, wala palang pinapasok ang paaralan si Krista. Doon mo na lang siya ipasok sa paaralan na pinapasukan ng anak ko para may makakasama ang anak ko doon. Maraming salamat mare sa ideya. Hayaan mo at kakausapin ko si Krista patungkol sa bagay na yan. At pag okay sa kanya, ay agad naming pupuntahan niyang paaralan para mag-enroll doon. Huling sambit naman ni Nora bago sila naghiwalay ng kumare nito. Nangyari ngang nagustuhan ni Krista ang binalita sa kanya ng kanyang ina dahil na rin sa gustong-gusto nito na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kung kaya't kinaumagahan nang wala ng lakad ang kanyang ina, ay ginawa nilang 2 puntahan yung paaralan na sinabi ng kumari ng kanyang ina. Nangyari ngang natanggap itong si Krista sa paaralan na iyon at ipinangako naman sa kanila ng principal doon na magiging maganda ang pag-aaral ni Krista doon dahil sa patas ang pamamalakad nila doon sa paaralan. Sa sandaling yon ay napangiti itong si Nora at nagpasalamat sa harap ng prinsipal. Maraming salamat po Madam Principal. Huling saad ni Nora
bago nila nilisan ang opisina ng prinsipal. Sa unang 3 buwan nga ni Krista sa paaralan ay naging maayos ang pag-aaral nito dahil sa hindi na ito nasangkot sa anumang gulo. At isa pa ay naging maganda ang grupo ng mga mag-aaral na naging kaklase nito dahil sa lahat ay focus lang sa kanilang mga pag-aaral. Ngunit sadya talagang hindi tinatantanan itong si Krista ng problema nang tumapak na ito sa kanyang 8 buwan sa paaralan. Nang isang araw, nang naglalakad mag-isa itong si Krista, ay di nito inaasahang masilayan sa isang iskinita ang isa sa mga kaklase nitong nagngangalang Marian na pinapalibutan ng 6 na mga kamag-aral rin nila. Sa puntong yon ay alam na ni Krista na pangbubuli na naman ang nangyayari. Ngunit naisip ni Krista na wag nang pumasok sa gulo o sumali sa gusot ng kaklase nito dahil sa ayaw na nitong maulit pa ang nangyari sa kanyang nakaraan na siya lang din ang mapapahamak sa huli sa kanyang pagtulong. Dahil doon, kung kaya't ipinawalang bahala na lang ni Krista ang ginagawang pangbubuli ng mga estudyanteng yon. 15 minuto ring sinakta ng mga mag-aaral na iyon itong si Marian bago na mga ito iniwan ang madungis na nitong mukha at katawan. At gusot-gusot at punit-punit na nitong uniforme. Sa sandaling yon ay umiiyak itong si Marian na naglalakad pauwi na sana at nanghina dahil nga sa kanyang dinanas na pangbubugbog ay hihimatayin na sana ito at matutumba nang bigla itong saluhin ni Krista na kanina palang nakabantay kay Marian para ito ay tulungan. Sa tulungan ni Krista ay naiwasang himatayin itong si Marian at ginabayan siya ni Krista sa kanyang paglalakad. Nangyari ngang ginawa itong idaan ni Krista sa paborito nitong kainan at doon ay ginawang pakainin itong si Marian para makabawi ito ng lakas. Sa maikling sandalingang yon ay nagkakilala ang dalawa at doon ang simula ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandalingang yon, habang sinusubuan ni Krista itong si Marian ng pagkain, ay nakonsensya itong si Krista kung bakit hindi niya agad ito tinulungan sa una pa lang. Nangyari ngang naging mahaba ang kwentuhan ng dalawa sa sandaling yon at doon ay napag-alaman ni Krista ang kabuuan ng pangyayari. Simula nga sa araw na yon ay naging magkaibigan na itong si Krista at Marian at sumasabay na ang dalawa tuwing uwian. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Habang naglalakad pa uwi itong si Krista at Marian ay di inaasahang muli na namang tinambangan itong si Marian ng mga grupo ng mga mag-aral sa isang iskinita at binalaksan ng bulihin na naman ito. At nang akma na ngang sisikmuraan ng isang babaeng mag-aaral itong si Marian, ay dali-daling sinalo nitong si Krista ang kamao nito sabay balibag sa babaeng yon. Tumilapon pa nga ito sa malayo, dala ng lakas ng pagbalibag sa kanya ni Krista at nagresulta nga iyon sa pagkasugat sa tuhod, kamay at ulo ng babaeng yon. Sa puntong yon, nagsimula ang kaguluhan. Itong si Krista laban sa 6 na babaeng mag-aaral. Ngunit sa huli ay bugbog lang ang inabot ng mga mag-aaral na iyon kay Krista dahil sa sanay na itong si Krista sa rambulan. Matapos nga ng sapakan ay natawa na lang itong si Krista nang magsitagbuhan ng mga mayayabang na mga mag-aaral na iyon. "Oh, halipa kayo! Akala ko ba ang tatapak nyo? Ba't ngayon nagsitakbuhan na kayo dyan? Di pa nga umiinit ang tao. Umayaw naman na agad kayo. Sa sunod na bumalik pa kayo dito ay di lang yan ang aabutin nyo." Sigaw pa nitong si Krista. Matapos nga ng pangyayaring yon ay natawa na lang itong si Krista. At itong si Maria naman ay nagalak sa katapangang ipinamalas ni Krista sa harap nito. At nagpasalamat siya dito kay Krista sa ginawa nitong pagtanggol sa kanya. Nangyari ngang pagkasunod na araw
ay agad na ipinatawag itong si Krista ng kanilang principal sa office nito para kanyang kausapin ng masinsinan. "Krista, totoo ba tong report na dumating sa akin na nangbubog ka daw kahapon ng mga mag-aaral?" Seryosong sambit ng principal. "Oo ma'am, totoo po yan. Pero sila naman po ang nauna. Ipinagtanggol ko lang naman po si Marian sa kanila. Kasi ilang beses ko nang nakikitang binubuli nila itong si Marian. Nagkataon lang na hindi ko napigilan ang sarili ko at nabigyan ko na ang mga iyon ng leksyon." "Bakit po sana ma'am? Matatanggal na naman ba ako sa paaralan na ito?" Mahinahong tugon naman ni Krista. "Mga anak kasi ng politiko ang nakabanggaan mo, Krista. Kahit ako ay sakit din yun sa ulo ko. Dahil sa pinapabayaan lang ng mga magulang nilang maging matitigas ang ulo. Pero hayaan mo't ako na ang bahala. Ipagtatanggol ko kayo sa abot ng makakaya ko." Dagdag pang sambit ng principal nila. "Maraming salamat po ma'am." Dagdag pa nitong si Krista. Matapos nga ng pangyayaring yon, ay ilang mga naka-uniformeng mga tao ang pabalik-balik sa paaralan doon sa opisina ng kanilang principal. Wala namang sinasabi yung principal sa mga estudyante nito at ang palagi lang niyang bukang bibig ay okay lang ang lahat-lahat. Ngunit ilang linggo lang lumipas, nagulantang ang mga mag-aaral ng paaralan nang bigla na lang pinatalsik sa kanyang posisyon itong kanilang principal na si Mrs. Tolentino. Habang naglalakad nga ito palabas ng paaralan, ay ginawa siyang salubungin ni Marian at Krista para sa napigilan at kanila nga itong niyakap. "Mga bata, huwag niyong pababayaan ng pag-aaral niyo kahit wala na ako dito. Sa susunod na pagkikita natin ay mga profesional na kayo ha. Marian, Krista, mag-iingat kayo ha. Wala nang magpoprotekta sa inyo dito. Pakatatag kayo at huwag sumuko sa pag-aaral." Naiiyak na saad ni Principal Tolentino. Nangyari ngang sobrang strikto nang ipinalit dito kay Mrs. Tolentino at ang unang-una nitong pinag-initan ay itong si Krista. Hindi naman nagpatalo itong si Krista sa kanya at ginawang ipaglaban itong si Krista ang kanyang karapatan. Ngunit plano na pala iyon ng principal nila para hanapan ng butas itong si Krista para mapatalsik rin sa paaralan na iyon. At dahil nga sa nanglaban itong si Krista, kung kaya't agad na nagpalabas ng panukala itong bagong principal na mapapatalsik sa paaralan itong si Krista. Dahil sa hindi magandang asal na pinapakita nito, nangyari ngang dahil sa pinagkaisahan itong si Krista sa paaralan, kung kaya't nangyaring napatalsik ito doon. Nag-iyakan itong si Marian at Krista sa sandaling magkakahiwalay ang dalawa. "Huwag kang umiyak, Marian. Magkikita pa naman tayo balang araw. Still friends pa rin ha," sambit ni Krista. "Oo naman, hindi kita makakalimutan, Krista. Dito ka na palagi sa puso ko." Naiyak na saad naman ni Marian. Nangyari ngang natanggal na itong si Krista sa paaralan at simula sa araw na yon ay wala ng balita sa isa't isa itong si Marian at Krista dahil sa bumalik na itong si Krista sa kanilang nayon para doon ay magtrabaho. Samantalang itong si Marian naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa lumipas ang 10 taon. Masayang nagmamaneho ng kanyang bisikleta itong si Krista at pauwi na sana sa kanilang bahay nang bigla na lang na may humarang sa kanyang isang kotseng puti at nabangga pa nga ito ni Krista dahil sa hindi ito nakapagpreno. Sa sandaling yon ay nainis itong si Krista dahil sa baka siya pa ang pabayarin ng galos ng kotseng yon. Nang laking gulat ni Krista nang bumaba na ang salamin ng kotse, nang ang kanyang masilayan ay itong si Marian. "Wow! Ikaw na ba yan, Marian? Ang gara naman ng sasakyan mong to. Ang yaman mo na pala, no? Bakit mo sinekreto sa akin na nag-aaral pa tayo?" Sambit ni Krista. Mahabang kwento, Krista, at komplikado pa sa sandaling yon. Pinalaki kasi ako ng inainahan kong
isa lang akong sampid sa aming pamamahay. At pinagkait nila sa akin ang yaman na para naman pala sa akin. Napag-alaman ko lang lahat ng katotohanan nang tumungtong na ako sa tamang gulang at sa tulong na rin ng mga taong sa akin ay naawa. Kaya ito na ako ngayon. Pero ako pa rin yung kaibigan mong si Marian at hindi yun magbabago. Sambit naman ni Marian. By the way, kamusta ka na? Ano nang pinagkakabalahan mo ngayon? Bigla ka naman kasi naglaho matapos mong mawala sa paaralan. Ang tagal ko kayang naghanap sa'yo, dagdag pa ni Marian. Hay, ito Marian, nang susumikap sa pagtatrabaho sa isang fast food chain. Kahit mahirap ay kakayanin para sa pamilya. Di talaga ako makapaniwala na ang layo na nang naabot mo. Pinamangha mo naman ako, saad naman ni Krista habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Nangyari nga sa sandaling yon na ginawang bigyan ng trabahong maganda ni Marian itong kanyang matalik na kaibigan at ginawa niya itong si Krista na isa sa kanyang mga area supervisor doon sa kanyang negosyong jewelry pawn shop. At sa huli ay tinulungan niya itong si Krista na magtayo ng sarili din itong pawn shop business. At dahil nga sa tulong ni Marian kay Krista ay lumago ang negosyo nito at natulungan nun na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. At hanggang sa huli ay naging matatag na magkaibigan itong si Krista at Marian. Mga ka-explorers, tama nga ang sinasabi ng iba na maghanap tayo ng tunay na kaibigan. Yung di lang sila nandyan sa kaginhawaan, kundi pati na rin sa kahirapan.